Ayun po, hindi ko rin po alam kung may babalikan pa po akong trabaho. Ayoko po sanang makulong. Umiyak ko yung tawag. Ako po, kuya. Hindi po kasi ako Diyos eh. Okay na ako. Tawarin niyo na ako. Tayo kayo, sir. Tumayo kayo, sir. Bawal po yan. Naman na kaya. Tumayo ka na. Tumayo kayo. Sige siya na. Dito ako. Tayo kayo, tayo. Sa amin na our part dito sa Pasay City, when we learned the incident na nangyaring ganyan, then nalaman din namin sa programa ninyo na umamin si Gian na hindi naman totoo yung pangyayari na binigay na salaysay niya sa amin dito sa Pasay. So, ang una naming naisip na we will file appropriate charge dun sa na paaris siyang makakasuhan ng perjury. Nagkaroon naman tayo ng development dito. Naghaharap-harap yung both parties, di ba? Naghaharap. Titingnan natin kung ano yung magiging kakahinatnan dito sa paghaharap-harap ng dalawa. Ma'am, ba't po kayo naiiyak, ma'am? At ano po ang saloobin niyo, ma'am, dito sa nangyari? Hindi ko naman kaya. Hindi ko mahirap lang po kami, ma'am. Mahirap lang po kami sa kanila eh. Hindi ko namin hawak yung isip ng anak namin. Gusto namin may paggamot siya. Mga dalawang baby siya maliliit. Oo, sir. Wala pong matakta yung mga anak niyo. Maliliit. Ano po ang reaction ninyo, ma'am, nung nalaman ninyo? Or may history ba si ma'am na dati na pong ganito, na problema po ninyo hanggang ngayon, na siya po ay medyo, minsan ay iba po ang takbo ng isip? Nagulat po kami sa nangyari, ma'am. Hindi po kami makapaniwala. Tinatanong po namin siya kung totoo ba po. Hindi kasi pumapasok po siya ng gabi. Sabi niya po, totoo. Minsan po, nagsisinungaling din po siya sa amin. Tapos po, yun po. Nagkakatrauma po siya dahil sa panganganak niya sa pangalawa. Kasi po wala naman po siya sa bahay eh. Noon po siya dati sa Cavite. Pero bakit kayo naging emotional, ma'am? Nung nalaman niyo, ma'am, na gawa-gawa lang po pala yung kwento, ma'am, ano pong reaction niyo? Nagalit kami sa anak namin kasi sabi namin, bakit nagawa niya yun? Hindi naman po kami nagkulang sa kanya. Pero sising-sisi na daw po siya sa ginawa niya. Hindi na po siya nakakatulog. Ano po, laking kasalanan ng anak ko sa inyo, sir. Hindi, basta-basta yung ginawa niya sa inyo. Pero sana po tawad niyo ang puso niyo. Makawa po ako sa inyo, sir. Ano po ang nabanggit niya, ma'am, nung inamin niya na wala talaga? Ano po ang sinabi niya? Ano po? Kasi sabi niya po, hindi niya na daw po, nag-iba daw po yung takbo ng isip niya. Hindi niya daw po alam kung bakit nagawa niya yun. Sising-sisi na daw po siya. Sabi ko na ako, bakit mo ginawa yan? Masama yung gawin mo sa kapwa mo. Hindi tama yan. Lahat po ng bahay namin, gano'n ang mga sinasabi. Pero tanggap naman po namin, ma'am. Yung mga, paninira sa mga anak ko, sa anak ko na ginawa niya. Wala naman po kayo magagawa, ginawa niya yan eh. Pasensya na po kung ngayon lang po kami humarap o umano po ulit sa inyo. Sobrang natakot lang po akong lumabas ng bahay kasi po after nung lumabas yung mga part 2, part 3, marami po akong nare-receive na mga messages po ng mga ibang tao na ayun, pag nakita ka namin, ganyan ang gagawin kasi nga po mga
nalaman po nila yung totoo. Kaya po hindi na rin po ako nakapasok. Hindi na rin po ako nakakalabas. Ayun po, hindi ko rin po alam kung may babalikan pa po akong trabaho. Inalis na po ba kayo, ma'am, sa work? Or may work ba talaga kayo, ma'am? Yes po, meron po. Nag-update po ako sa TL ko. Sabi ko po, naharap po kami ngayon sa rider. And nagpaalam na po ako kasi sabi ko hindi ko po alam kung anong mangyayari after po nung pagharap po namin. Ayun po, kaya din po ako nagpursige kasi po gusto ko pong humingi ng sorry nung mga nakaraang na sinasabi po ng ibang tao na wala daw po akong emosyon, ganun. Dala lang po yun kasi po naiya po ako hindi ko po kung paano ko po i-express yung sarili ko. At saka po yung ganito pong mga sa utak ko, hindi po alam nila mama yun. Hindi po ako nag-open sa magulang ko kagaya ng ginagawa ng ibang anak sa magulang. Kasi po lagi akong napapagalitan, ganun. Ayoko po sanang makulong kasi po yung mga anak ko, unang-una po ayaw kong makuha sila ng mga tatay nila. Ilang taon ko po yan pinaglaban kahit ako lang po ang nagtatrabaho. Yung mga magulang ko lang po yung nagbabantay. Ako po yung nagtatrabaho para sa kanila. Sorry po sa nangyari. Alam ko pong hindi na yun mababago. Pero po, tama po yung mga sinasabi ng mga tao sa comment section na doble o triple ang babalik dyan kay Jean. Na yun po, ngayon yung nararanasan ko. Hindi po ako nakakalabas, nakakatulog, nakakain. Kasi po hindi ko rin alam kasi po hindi po ako pwedeng lumabas. Kailangan ko po magtrabaho para sa kanilang dalawa. Kapag po makukulong po ako, ayoko po ilang taon bago nila ako makita kasi po makakalimutan na nila ako. At saka po yung magulang ko, hindi naman po nila kayang buhayin yung dalawa kong anak. Kaya po sana pakinggan niyo po ako. Ayoko po sanang makulong. Pagkatapos po nito, gusto ko pong tulungan yung sarili ko kasi gusto ko pong magpa-check up. Ayoko pong aminin to sa ibang tao kasi hindi naman po lahat nakakaintindi ng mental issue o mental problem ng isang tao. Ayoko po dati pa kasi ayoko po isipin ng mga tao na baliw po ako. Wag po ako kuya. Ako. Hindi po kasi ako Diyos eh. Okay, tumawa dyan ako. Tumayo kayo sir, bawal po yan. Sa Panginoon lang tayo lulod, hindi po sa tao. Tumayo sir. Sir, tayo kayo, sir. Pare-pares lang po tayo kumakain ng kanin. Tama na pa. Tumayo ka na Tumayo dyan. kayo. Tayo kayo, tay. Tay, huwag kayo luluhod, tay. Tawag po. Yan po. Mas maiinis po kami sa inyo pag luluhod kayo. Kasi po mananamba rin po ako sa Panginoon. Kaya hanggat nangyari sa Panginoon lang po tayong luluhod. Nagkamali mo yung anak namin, Lola. Baka ito na rin po yung parang mapagamot ng anak namin. Ma'am, no, ang tanong muna namin, syempre, nag-post ka, nag-report ka pa. Bakit dumating pa sa ganun? Ma'am, nagpa-report ka pa sa ibang TV channel natin. Bakit hindi mo na lang sana kinausap si sir? Kung nasabi mo nga, medyo ang dami niyang tinatanong, ang dami niyang gustong sabihin sa'yo. O ba't dumating pa sa point na pinush mo pa? Ayan po, yan din po na yan. Paulit-ulit ko rin po siyang tinatanong sa isip ko kasi nung sinearch ko po yung mga comments ng mga dun sa may YouTube nung pinalabas po yung segment, parang may mga nagko-comment po kung anong klaseng merong po ako. So sinearch ko po siya and base po dun sa pagkaka-describe ng klase ng
kondisyon ko. Yun po yung mga taong nakakagawa ng mga bagay na hindi na napapag-isipan base po sa trauma na nararanasan nila noon. So, para po sa akin, siguro kaya ko po na ano yun, kasi parang nagsisik po ako ng attention kasi hindi nga po ako inaano ng magulang ko. And kahit yung mga, wala po akong kaibigan or yung boyfriend ko po, ganyan, hindi naman po sila ganun kaano. So, nasa isip ko po siguro kaya ko siya nagawa kasi ganun nga po yung nasa isip ko. And nung umpisa po na nagbibigay na po ako ng statement, siguro po yung tumatakbo na lang sa isip ko na parang panindigan na lang ganun. Kahit po sobrang nakakaano kasi Hindi ka kinakabahan? yun po, kinakabahan po ako nung una kasi sabi ko po kawawa naman si kuya, lalo na nung nalaman ko po, ayun, pinapaalis po kayo, ganyan. Wala, napaalis na kami. Then, Napaalis na talaga kami. Nandun na kami ngayon. Kung makikita ko yung nandun na kami sa biyanan ko nakatira, napaalis na kami. Kasi nakapangako kami doon sa tinitira namin na babiyahe kasi siya graduation. Sabi na aabutan namin siya kahit kalahati dahil doon sa biyahe niya. Tumigil na-suspend. oo nga po. Yung ko kasi sana, ilang araw yung lumipas 28. Nangyari yun, di ba? Nilabas mo yung post ng 29. Umandar pa yung mga ilang araw Ang daming araw para ka lumabas, para sana bawiin mo. Hindi na umabot sa punto na ganun. Pati nung nandun na sa studio, di ba? Oo, Kasi nandun syempre, na, moment of nakausap truth ka. na yan kasi kay senator na, tapos nag-agree ka nung una ma'am for lie detector. Opo. Yun po, noong time na din po na yun, naaano po kasi sobrang daming camera pong nakaharap sa akin. Kagaya niyan, umano po yung tatay ko. Sa buong buhay ko po, never ko yan nakitang umiyak. Kahit namatay po yung mama niya, yung lola ko, never ko po yan nakitang umiyak. Ngayon po lang siya nakitang gumanyan, ganyan. Tapos kanina po, tinapat nila ako. Sabi po ni mama, na kung ano man ang mangyari, para po nagsasorry na siya kasi, ayun nga po, kung i-aano po ninyo yung kaso, wala po silang pang sa akin. So sabi po ni mama, sana maintindihan mo. Hindi ko naman po maipipilit kasi alam ko rin naman po na wala din po sila mama kasi ako nga lang po yung nag-aano sa amin nagtatrabaho, pati yung kapatid ko po, sila po sa bahay lang. Tapos yung papa ko po, hindi naman po tuloy-tuloy yung trabaho niya. Nag-extra lang po siya sa construction. Tapos magmula po nung nangyari to, hindi na po siya nakakapasok kasi sabi po niya, natakot po siya baka mahulog daw po siya sa or maano niya yung sarili niya, mag-grinder. Kasi nga po, yung isip niya, iniisip po niya yung sa akin, kaya hindi na po siya pumapasok. Unang-una kasi si ma'am, sana bago nyo ginawa yung pagpo-post, siyempre kumalit kasi ma'am talaga Sana iniisip nyo yung magiging consequences nun ma'am. Yung cyber libel ma'am, hindi ganun kagaan na kaso. Sobrang bigat nun. Akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel ilang buwan ka lang makukulong. Tanong ko sa inyo nung bakit nagawa niyo yun? Tsaka ang gusto kong itanong talaga ma'am, yung rason, tsaka yung dahilan niyo ma'am. Bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ipakukulong. Kasi ma'am talagang hindi lang ako, hindi lang yung pamilya ko, hindi lang yung kumpanya ni Mubit, pati yung buong ride, yung buong sambayanan ng mga rider naapektuhan ma'am Ang dami, hindi lang isa, hindi lang yung kumpanya. Kaya bigyan niyo ko nung dahilan kung bakit hindi ko kayo pakukulong. Meron po akong dalawang dahilan. Una po, syempre para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kagaya nga po ng sabi ko, ilang taon ko po yan silang lilaban. Na ako lang po, kinakaya ko po lahat. Kahit hindi po ako masyadong lumalapit kay mama, nagbabantay lang po talaga sila. Tinaano ko po yun kasi ayoko pong wala na nga po silang tatay, wala pang kwenta ang nanay. Kaya sabi ko po, kahit okay lang kasi para naman po sa kanilang dalawa. And syempre po para sa nanay at tatay ko, kapag nangyari po yung ganun, sila po ang unang mahirapan. Kasi po,
Yung dalawang bata, syempre, aalagaan po nila. Mahirapan po silang ibaliwanag na yung nanay mo nakakulong. Ayoko po makalimutan ako ng mga anak ko. Kaya nga po ako nagsumikap ng yan hanggang sa ganyan lumaki na po sila kasi gusto ko po kilalanin nila ako na ako yung nanay at saka tatay nila kasi wala nga po silang tatay. Yung pangalawa naman po, para sa sarili ko. Kagaya po ng sabi ko kanina, meron pong problema sa sarili ko na hindi ko po matanggap nung una kasi nga po ayaw kong husgahan ako ng ibang tao. Ayoko pong sabihin nila na, baliw ka, ganyan. Sobrang dami ko pong pinagdaanan magmula nung sa una ko pong anak hanggang pangalawa. Hindi ko po sinasabi sa iba yun. Kahit sino, wala po akong kaibigan o ano. Sa akin na po lahat yun kasi nga po takot akong mahusgahan. Hanggang po sa, umabot na po sa ganito. Tapos kinausap po ko nila, Mama. Nagulat din po sila na may ganun pala po akong hindi ko lang po sinasabi kasi ang nangyayari po lagi kapag may problema ako tapos sinubukan ko pong sabihin sa kanila, parang nafe-feel ko po na mas lalo silang nagagalit, ganyan. Siguro po kasi nga 2 beses na akong nagkamali bilang anak nila. Hindi po ako sanay na nagaganto po ako sa harap ng maraming tao. Yung sa pinalabas nga po na kay Rafi, parang part 3 or 4 po ata yun. Nakita ko po yung sarili ko na kaya ko naman po palang na sabihin yung mga nararamdaman ko, ganun. Siguro po naiiya lang ako dahil nga po dun sa kaiiyan at saka po hindi nga po siguro ako sanay na ganun po yung nagawa ko. Pero yun po, kaya po yun yung pangalawa kong dahilan kasi po natanggap ko na po na may problema nga po siguro ako sa sarili ko at gusto ko pong tulungan yung sarili ko na magpatingin or magpaano para po at least moving forward, hindi ko na po siya maano sa ibang tao o hindi na po sila matakot lalo na po ngayon na napanood nila na maintindihan naman po nila na may ganun pala si Ann, kaya ganyan. Hindi naman pala kasi trip na lang na ipahiya yung ganito, ganyan. Ayoko pong malaman siya ng lahat. Ngayon ko lang din po sinabi kala Mama and ngayon lang po nila naintindihan kasi ngayon ko nga lang daw po sinabi. Sa akin po, Kuya. Ito na po yung siguro yung paraan para mapagamot namin yung anak namin. Kasi po ang dami po namin pinagdaanan din na problema. Namatay yung kuya ko. Namatay yung mama ko. Kaya hindi namin siya may pagamot-gamot. Kasi po, nagsisinungaling po siya sa amin minsan. Minsan nga po, sinabi niya po nung nakaraan, napatay na daw po kami. Sabi ko, ate, ba't mo nasasabi yan? Kaya kailangan niya po talagang maipagamot siya. Ano po, Sir Vicente, ang inyo pong huling desisyon para po laban kay Ma'am Gian po? Nay, tay, actually, awang-awa ako sa anak ninyo. Talagang, lalo na sa mga bata, hindi ko talaga maano yung mga bata. Yun nga lang, may nagawa talaga si Ma'am na consequences. Sa akin, nakapagpatawad na ako. Gusto ko lang talaga sana na hindi naman ako hindi naman ako Diyos para husgahan. Basta yun lang, siguro mas maganda doon na lang tayo sa piskalya mag-usap. Pasensya na po talaga, sir, ma'am. May mga anak din kasi. Kasi unang-una may mga anak din ako. Tuloy po ang kaso, sir. Wala po kami sir. Wala na magtulong sa amin. Kami wala na po kami magulang Mamatay na kami. Kaya na namin ito.
Anong gagawin natin, ma? Kaya. Ma. Wala po kami kakayanan. Ganyan, piskal siya. Naraw yung alam yung mga ganun. Colonel, pwede ba natin i-explain siguro kung paano ba magiging proseso ng pagsampa kung talaga pong ito ay yung final decision daw po? Ayun, so narinig naman natin yung panig ng bawat isa. So ngayon, yung ating complainant, ayon sa kanya, sa piskalyan lang sila magkikita. So ang mangyari dito, magsasamba yung ating complainant doon sa piskalya, then iano po to sa preliminary investigation. Magsasabit sila ng mga counter affidavit bawat party. So doon na lang po sa piskal medyo mahaba na proseso, pero ganoon talaga yun ang ating proseso sa ating batas. Hindi natutulog ang Panginoon. Yan ang pag-asa natin. Tao lang tayo pa. Ano po, tulungan niyo po kami. Nandiyan ang Panginoon sa atin. Kung sakali man po, sir, tatay, daddy, pwede pa naman po kayong magkausap sa piskalya. Magkakaroon pa naman po ng muling pag-uusap. Magkikita po ulit kayo doon sa piskalya bago po dalhin sa korte para po maimbestigahang mabuti. Wala kami kahit piso, ma'am. Maawa po kayo sa amin. Hindi na nga ako kumakain. Lakad lang pa. Hindi natutulog ang Panginoon. Kasi tayo, baka sakali, pagdating natin sa fiscal, doon niyo po pwedeng pag-usapan yung kung ano man po ang may demand nila, sir. At least nasa prepare forum po. Parang awain mo po. Ma'am Gian. Uwi ka na ako sa kanya, araw yan. Ayoko na. Hindi ko na ayoko na umuwi. Hindi natutulog ang Panginoon. Iipuwede niya si Kuya Ryder ng ayos natin to. Ay, po sa inyo. Hindi na mo ako. Hindi pa naman panunog bago yung anak natin. Ang gano'n mo naman ang pagkakatayo ko na po, sir. Pagkapagamot ko namin siya, magkakami. Sabi naman nung sirahin dulo. Pagkagamot ko siya. Nawala kinagumukulang ko po sa anak ko, sir. Sabi niya, kunin mo na ako pa, ma. Natadyak na siya ng asawa niya nung lumuntis pa siya. Hindi po ako Tama na. Alam naman natin yun na may pagkukulang tayo sa anak natin eh. Kaya ko na umuwi. Wala na kayo sa buhay niyo. Kuya. Ay, gusto po. Kuya. Kuya. Tatawagin nila kami, para mayo na po. Naulangin siya kuya Ma'am, nagkasabal. mag-usap tayo. Mag-usap tayo sa piskal. Mag-usap tayo sa piskal, ma'am. Ha? Sir, wag mo siya umuwi. Naawa rin ako sa inyo, pero may consequence kasi, ma'am, eh. Naman tayo kuya nagkakamali.
Sa totoo lang talagang awang-awa ako sa inyo. Kaso kasi, ang dami kasing nangyari, ma'am. Alam po namin natin lahat ng mga natanggap namin. Doon tayo, ma'am, mag-uusap. Mag-uusap tayo doon. Kuya, ipapanalangin kita araw-araw. Sana po. Ipuin ang puso niyo ng Panginoon. Sana magbago ang isip niyo, Kuya. Na mapagamot namin yung anak namin. Parehas po kayo may mga anak. Hindi po natutulog ang Panginoon, Kuya. Alam ko, ipuin kayo ng Panginoon ko. Pati ikaw, ate. May mga kabali din kami sa anak namin. Hindi po ko nawawala ng pag-asa, Kuya. Alam ko. Ipuin kayo ng Panginoon. Nagkasala yung anak ko, patawarin niyo po. Salamat, Kuya. Pasensya na po kay Ma'am Gian and kila tatay at mami. Again, sinubukan naman natin. Ilang oras natin tong ginawa ng paraan para magpag-usap po kayo. Pero ulitin ko po kay Sir Vicente, sir, yun na po ba ang huling desisyon ninyo? Yes po. Pwede naman po yun, Colonel, di ba? Opo, so doon na lang po sa piskalya na lang po, no, ma-file ni ating complainant, din na bibigyan din naman ng pagkakataon yung ating lumalabas na dito na suspect natin, no. Bibigyan din naman ng pagkakataon ng piskalya na sagutin ang reklamo sa kanya. Kasi pag-aralan ng ating piskalya kung merong yung bawat panik. So, doon na lang po natin malaman sa piskalya na lang po. No? So, ayan lamang po. Again, pwede naman po kayong lumapit, ma'am, sa public attorney's office. Meron naman pong mga libreng mga attorneys na pwede pong mag-assist din po sa inyo. Dahil usually naman ang mga public attorney's office, dito po malapit yung mga suspect or mga nirereklamo po talaga. So, pwede rin po kayong magpa-assist, ma'am. Karapatan nyo rin naman po yun. And again, baka sakali nga, pagdating po sa fiscal ay magkaroon kayo ng magandang pag-uusap, doon po ay medyo mas malinaw ang pag-iisip po ninyo, both sides, magkasundo po at the end of the day. Pero right now, yun po muna ang susuportahan ng programa ni Senator, yun pong decision ni Sir Vicente na ituloy po ang pagsampa ng kaso. Tama po? Yes po. Thank you so much po, Police Colonel Samuel Pabonita. Maraming salamat po for your time and mabuhay po kayo, sir. Thank you, Colonel. Ma'am, ayun nga, nakapag-desisyon na po si Sir Vicente. So, sa fiskalya na lang po kayo magkita-kita. Pero para rin po sa inyo, makatulong po sa inyo, i-refer din po namin kayo, ma'am, sa doktor na pwede pong tumingin sa inyo para po ma-assess kayong mabuti, ma'am. At matulungan po, Ma'am Arlene, ng anak po ninyo na mag-improve at gumaling po dito sa kanya pong pinagdadaanan. Okay, ma'am? Maraming salamat, ma'am. Thank you po. So, yun na lamang, ma'am, ang talagang kayang maitulong o ma-reach ng programa ni Senator, ang ma-refer natin si ma'am sa magaling na doktor at maresetahan siya kung anong kailangang reseta para po, ayun. Pero again, ma'am, yun nga, may karampatan pa rin pong parusa, yun pong nagawa ni ma'am, pero pag-usapan na lang po ninyo sa piskalya. Okay, ma'am? At again, pwede po kayo lumapit sa Public Attorney's Office po para po ma-assess din po kayo. Okay, ma'am? Sige po. Thank you po.
nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi. Na sana po matulungan yung anak namin mapagamot. Wala po kami mapagamot sa anak ko. Sir, ito po yung anak ko, sana po matulungan niyo.